Sir, diretso tayo dun sa, siguro the biggest headline right now, Senator Rodante Marcoleta has said, well, a lot of things, he said a lot of things, but meron siyang insistence supposedly una, na hindi daw defined keso yung limits and extents of the West Philippine Sea. That's one of the assertions that he's made. Although parang winokback niya yung sinabi niyang yon. Ay hindi, iba pala yung winokback niya. Ang isa pang inassert niya, na winokback niya rin, ay i-let go na daw ng Pilipinas yung Kalayaan Group of Islands. Mind you, a municipality that counts a civilian community, a very thriving, although a challenged civilian community in Pag-asa Island, including the military and Coast Guard outposts across different features in the West Philippine Sea. That's a lot to unpack. Partly because parang nako-conflate yung ating territorial claims at yung sovereign rights natin sa waters na yon. Na-mention mo na, sir, in previous interviews na irrelevant or mali yung assertion na kailangan i-plot ng isa-isa yung extents and limits of the West Philippine Sea. Can you explain why is that not even part of the discussion dapat? Hindi siya kailangan because, di ba, kinoconnect yan ni Senator Marcoleta to the existence of the West Philippine Sea and the validity of our claim to the EEZ within the West Philippine Sea, no? So parang pinalalabas niya, kailangan munang magkaroon ng mapa na nakadefine doon yung West Philippine Sea para maging pag-aarian ng Pilipinas. Naalala mo yung doon sa isang interview ba yon or isang Senate hearing, ini-insist niya na kung dito daw sa Pilipinas, kailangan mo ng bali ng survey plan para maangkin mo yung at pag-aari mo yung lupa, di ba? Kailangan mo i-submit yan sa Register of Deeds. Parang pinapalabas niya na ganun din sa international. Hindi naman tama yun dahil hindi totoo yun. No? Ang entitlement natin sa karagatan particularly, no? Ito yung tinatawag ng mga maritime claims, maritime zones. Yan ay ayon lamang sa UNCLOS. Okay? At sa UNCLOS, ang requirement lamang ay yung distansya mula sa iyong baselines. Yeah. So kaya nga maritime zone, territorial sea, ang EEZ, ang continental shelf, no? Ayon dun sa mga artikulo ng UNCLOS, ay base lamang dun sa distansya mula sa baseline. So simple lang. Wala namang requirement na magkaroon yan ng mapa, ng meets and bounds, ever, no? Nung pang territorial sea pa lang yan, bago na-negotiate ang UNCLOS, no? Lahat ng bansa tinatanggap na may territorial sea ang lahat ng ibang bansa. Hindi nila nire-require na magkaroon ng survey plan yan o kaya ng mga coordinates ng territorial sea na yan. No? Whether it was 3 nautical miles, 12 nautical miles o kung ano man yung kiniklaim nila, hindi yun required. Kasi nga, wala namang opisina sa international community na katulad ng Register of Deeds. No? Walang ganon. Kaya walang requirement na magbigay ka ng mga ganyang datos. Ang kailangan lamang ay pag nag-publish ka ng nautical chart ng mapa, malinaw kung nasa ng iyong baseline. At mula doon, susukatin mo na lang yung position mo in the water against the baseline. So, basta nasa loob yun, ibig sabihin, pag-aari nung coastal state, yung estado ng baseline, yung lahat ng likas yamang dagat doon. So, yun yung paulit-ulit nating sinasabi, no? Kasi nga, pinipilit nila itong mga coordinates na to, hindi naman yun kailangan, no? Maaaring may tinutukoy sila, kunwari, ibang article sa UNCLOS, no? Merong paragraphs doon na sinasabing magsusumite ang Estado sa UN Secretariat General ng datos na ito, ng mga charts at coordinates. Pero kung titingnan mo yung mga artikulo na yon, hindi yun kondisyon para magkaroon ka nung maritime zone. Yeah. Bali for information lang talaga yon. Yeah. And even if you go to the UN Secretary General's website where these submissions are made, no? May disclaimer doon na hindi ko mo nag-submit ka, ibig sabihin, binabalidate yon ng UN, ng Secretary General,